Dahil itong dalawang ito, gagawin nila itong witnesses sa napipinto at nalalapit na hearing sa ICC. Opo. So ngayon, titignan natin kung ano ba ang kredibilidad meron itong mga ito. Kasi noong araw, nasa hearing naman itong mga to. At proven na wala silang credibility. Una, itong si Arturo Las Cañas, dating tauhan ni Tatay Digong. Dito, sa unang appearance niya, anong sabi niya? Media hype lang daw yung Davao Death Squad. Panoorin natin. Siyempre po, katulad siguro ng iba na mga pinatawag namin ngayon, hindi nyo aaminin na merong Davao Death Squad. Wala pong Davao Death Squad, Your Honor. Media hype lang yan. Hindi rin nyo po aaminin na Media. merong Lambada Boys. Yun daw po kasi, yung pinaka-original na grupo, na 7 lang daw po sila. Kasama si Edgar Matubato, Lambada Boys. Narinig nyo ho ba? Your Ang Honor, Lambada Boys. Narinig nyo syempre DDS, pero sabi nyo media hype. How about Lambada Boys? Have you ever heard? never, Your Honor. Never. Yes, Never sir. heard. Yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. You will stand by your statement. Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandoon yung serial number, pag nagkapareho yon, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matubato. Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung relo lang ang basihan sa credibility, Hindi. parang may problema yata. Hindi. Yes. Alam Boom! Sabog ka dyan, Trillanes. Ito, nung ano pa, nang si Las Cañas ay with PRRD pa. Nung wala pang offer. SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. So ngayon, kung sakaling papadala natin yung resibo tsaka yung relo, pag nagkapareho yon, di wala na lahat nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, wala pa ako nabasa na libro sa law na yung test of credibility relo. Ikaw yung nagsabi nga. Nabobo dito si Trillanes, ha? SPO3 pa ito. Pinapanindigan mo di ba? O ngayon, nag-ano ka na? Namimiloso po ka na. SPO3 Las Cañas. Alam mo, pinag-oobserbahan kita, gaya ni Senator Lacson, inoobserbahan ko yung demeanor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang iba. Mag-insulto pa. Kasi nakita natin yung mga Tingawin, chief tingin ni Las superintendent, si Cañas. General De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw talagang iba ang demeanor mo. Okay? Pati demeanor, dinamay. Personal opinion niyo pa yun. Okay. Yan, di ba? Anyway, susubukan natin. Ayan. A few moments later, eto naman, tingnan natin nagkaroon ng press con with the Dilawan. As a member of the inner circle of the Davao Death Squad, was morally and legally wrong. He knows that he must face the consequences of his actions. Because he was associated with the Davao Death Squad for many, many years, what SPO3 Las Cañas will share with you today are only some of the incidents that he knows of his own personal knowledge. Okay. So, ayan po. Ayan. Sino yung mga kasama niya dyan? No other than Trillanes. Saka itong si attorney, anong pangalan? Jokno. Okay. Pagkatapos niyan, ano ang sumunod na pangyayari? The next hearing, eto na. Isang insidente po na humingi sa akin ng tulong si Vice Mayor Pulong Duterte. Hindi ako nung kamali, year 2014 o the last quarter of 2013. Ang sabi niya sa akin, bro ang tawag niya sa akin dahil magka-brand kami sa Freemasonry. During my time as Municipal Master in 2011, pumasok si Pulong at si Jintan. Nakalusot sila.
nagpatulong siya ng kanyang container van galing China na bumili siya ng mga personal effects kagaya ng mga furniture dahil gamitin niya sa kanyang inauguration ng kanyang bagong bahay ay na-delayed. Nagpahanap siya sa akin ng broker. Sa makatwid, yan, yung sinasabi niya dito kay Laila de Lima, walang Davao Death Squad, walang Lambada Boys, there's no such thing as, you know, against Duterte during that time, and then later on, ganyan na siya ngayon. So, ang question natin dito, itong si Las Cañas, anong credibility meron siya kung noong una, sabi niya, walang Davao Death Squad, media hype lang yan, walang Lambada, hindi niya kilala yung mga personalidad na sinabi ni Matubato, and then later on, nagte-testify siya against sa mga Duterte. Hanggang ngayon at they left Philippines para maging witness sa ICC ngayon. Okay. Next, itong si Matubato. Tignan natin naman about dito kay Matubato. Gusto sana ni Senador Antonio Trillanes na magtuturong parang nasa police lineup ang testigong si Edgar Matubato para kilalanin ang mga pulis Davao na umano ay miyembro ng Davao Death Squad. Pero tinanggihan ito ng Senate Justice Committee dahil sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, kinukumpirma naman ng mga pulis na kilala nila si Matubato. Sa testimonya ni retired Senior Superintendent Dionisio Abude, kilala niya si Matubato dahil pinsan ito ng kasamahang pulis. Kinumpirma rin niyang nasa heinous crime section siya noon ng Davao City Police. Pero ang lahat ng mga akusasyon ni Matubato kaugnay sa Davao Death Squad, itinanggi ni Abude. In contrary to the allegation of Mr. Matubato that the heinous crime was activated to kill people, why we say Mahmoud Umpa. Sumunod na isinalang si SPO3 Arturo Las Cañas na madalas din bukang bibig ni Matubato na kasama niya sa mga pagpatay noon sa Davao. Sabi ni Las Cañas, kilala niya si Matubato dahil nakakatransaksyon niya ito sa mga bentahan ng mga ari-arian at inirekomenda pa niya na maging bodyguard ng mayor ng Island Garden City of Samal. Kinumpirma rin ni Las Cañas na binigyan niya ng second-hand na relo si Matubato. Pero pagtungkol sa mga patayan at Davao Death Squad, todo tanggi rin si Las Cañas. My two brothers po, Mr. Chair, Your Honors, napatay ng mga kasamahan ko sa Davao City Police Office. Kung malakas ako kay Mayor, bakit hindi ko natulungan sila? Pero giit ng ilang senador, hindi lang... diba? Tapos ngayon, bumaliktad si Las Cañas. Anong sabi niya? Siya daw ang naging instrumento sa pagpatay ng two brothers niya. Ang Davao Death Squad ang dapat pinag-uusapan dahil nakikinig ang international media. Hininga ni Senador Tito Soto si Police Chief Director General Ronald De La Rosa ng update sa kampanya kontra droga. Mahigit 23,000 ang police operations laban sa droga, 22,000 ang naaresto at 1,300 ang napatay. Bumaba rin ang total crime volume ng 13.8% kumpara noong isang taon. 13 naman ang napatay na pulis at sundalo sa gitna ng mga operasyon. Nakapagkomento tuloy si Senador Richard Gordon tungkol sa Amerika. As of October 1, 2016, there have been 545 killings in Chicago, in the Philippines. Sa inyo, 3,000. The whole country with 42,000 barangays, 1,490 municipalities, you have 3,000. Yung mga nagmamagaling na mga puti na sinasabi nila, "Oy, porque kami third world country, mataas kami sa inyo. Mas magaling ang antas namin." Pero pag tinignan mo, record, nakalagay ang record, 516, isang syudad lamang sa Amerika. Syudad pa kung saan ang galing si President Obama. Next! Ayan, tignan natin. Nagsasabi nga ba ng totoo ang testigong si Edgar Matubato? Yan po ang sinubok ng ilang senador sa kanilang pagtatanong kay Matubato pagkatapos ng kanyang mga paglalahad. Vicky, sa pagtatanong ng mga senador, lumabas ang ilang inconsistency sa testimonya ng testigong si Edgar Matubato. Ang tanungan naman ay nauwi sa bangayan ng ilang senador. Sa bigat ng mga binitiwang aligasyon ng testigong si Edgar Matubato, sumailalim siya sa pagtatanong ng ilang senador para malaman kung nagsasabi nga siya ng totoo.
Tinanong si Matobato ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa isiniwalat niyang pagpatay sa bilyonaryo si Richard King sa utos daw ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yun? Sa McDo din. Hotel? Saan? McDo kumakain. McDonald's? Oo. Binasa ko, anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo. May pinatay din daw sila Matobato na international terrorist na nagangalang Sally Macdum na bago bigtihin at i-chop-chop ay dinala muna sa Office ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF noong 2002. Pero sabi ni Lacson na naging hepe ng PAOK-TF 2001 pa lang ay na-abolish na ang dati niyang unit. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Wala na palang PAOK. Ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. Pero may mga nakalap na impormasyon si Senadora. Ngayon, contempt na yan dapat eh. Noong araw, hindi ganyan pala. Ngayon, karapalan yung contempt. Laila De Lima, Chairperson ng Justice and Human Rights Committee, na kahit nabuwag na ang PAOK-TF noong 2001, ay patuloy pa rin itong nag-operate. At baka nalito na rin daw si Matobato nang sinabi niyang sa isang branch ng McDo napatay ang negosyanteng si King dahil nang i-search sa internet, meron daw McDo malapit sa opisina kung saan pinatay si King. Duda naman si Senador Alan Peter Cayetano sa mga revelasyon ni Matobato. Tinukoy niya ang report ng Field Office ng Commission on Human Rights na nagsabi noon na pawang chismis lang ang mga kwento tungkol sa Davao Death Squad. Nag-iisa ka ngayon na nagsasabing meron talaga. Bakit matisismis man, sir, nga kami man ang gumagawa? Inimbestigahan na ng ombudsman, inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon, wala silang nakita. Ngayon, sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. Sa tagal ng pagtatanong at litanya ni Cayetano, hindi na nakatiis si Senador Antonio Trillanes IV. Kinwestiyon kung bakit unlimited ang oras ni Cayetano. We gave him more than an hour of leeway for a non-member. That's a luxury. With that, I am compelled to declare Madam Chair, may Senator Cayetano out of order. Madam Chair, before that, because he is a non-member of the committee. Madam Chair, I am answering the inquiry of my... Uminit ang palitan ng salita. Nang makatsyempo si Trillanes, pinatayan ng mikropono si Cayetano. Pansamantalang sinuspindi ang hearing, pero hindi pa rin humupa ang tensyon kahit patay na ang mikropono. Anong forma ang pinagsasabi mo? Ikaw hindi pumorma dito. Mali. Senador ako ah. Binoto ako ng tao dito, di ba? Please. Sa pagbabalik ng pagdinig, hindi na nitiis ni Cayetano ang katabi niyang si Trillanes, kaya lumipat na ito ng upuan. Madam Chair, can you stop? Just continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I mean, I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Senator, I will put this between us. Senator Sonny, can you please Madam Chair. transfer? So, Yes, I will transfer, Madam. I will, Madam Chair. Yes. Ganito lang po yan. Ganito lang po Huwag yan. na ho kayo magtabi. Masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, minsan it's quite annoying and irritating already. Balat sibuyas ka pala eh. Papatapos na ang oras ng pagtatanong ni Cayetano, pero nagawa pa rin itong bumira kay De Lima. Well then, Madam Chair, you're not qualified to become chair because you already made a conclusion na totoo sinasabi niya. As chair, Madam Chair, as chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the rule. May we request the Sergeant at Arms, please, to try to Iba restrain talaga ugali ng mga dilaw. Senator Ayan yung mga controversial at mga entertainment noong panahon na yan. Sinabi ko ang totoo nga magkasama kami. Ito talagang ang picture na ito ni Sally Macdum. Parang kwentuhan lasing lang, no? Parang si Pacquiao yun. Yung tao na yan, sir, nakuha na si Sally Macdum mga banda alas 7 ng umaga. Dinala namin, sinakay namin ng FX, dinala ng opisina ng PAOK-TF, pero wala na yung PAOK-TF na yan. Ang pangalan na ng opisina. Doon. Sino nagsabi? Di ba, kinsa nagsabi, sandali, i-operate natin yan, kunin natin yan. Si Arturo Lascanya, sir.
Sino nag-utos kay Arthur Las Cañas? Hindi ko na alam, sir, ang nag-utos. Kasi sir, last hearing, pinapalabas mo si Mayor Duterte ang may utos at sumusunod lang kayong lahat. Ngayon, nagbago na yung inyong statement. Talagang totoo man, sir. Yung sila nag-uusap lang, yung panggang salimakdong. Basta ako, wala akong nalalaman dyan. Pinatawag lang ako. So, tinuro ko naman lahat. So, hindi si Mayor Duterte ang nagpapatay? Just a moment. Let them answer, please. Just a moment. Go ahead. Hindi si Mayor Duterte nagpapatay? Ewan ko lang, sir. Hindi man ako... Okay. Si Senator Richard Gordon na ang naupong chairman ng Justice Committee matapos mapatalsik si Senadora Leila De Lima. Pero tuloy pa rin ang testimonya ni Edgar Matobato, ang nagpapakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Sinubok din ang pahayag niya sa manoy pagpatay ni Pangulong Duterte sa isang agent ng NBI. Nag-cover na siya. Kaya ang dami namang pulis. Pagbaril niya, higa siya? Opo, sir. O tapos? Lumalaban. O 30 na ho nakapaligid, sabay-sabay nang pumuputok. Punong-puno na yung katawan ng bala. So, sir, mali yung sayo. Paano nga, hindi yun na bastang babaril-barilin na ang tao, sir. Lumalaban ang tao, bakit kaya nga, sir, malalapit ka, matatamaan ka? Kayo po nag-describe nung huli na yung 30 nakapaikot na kayo, inuubusan nyo na ng bala, pero si Mayor, di ba tinanong ko po sa inyo, Hindi ko yan sinabi, sir, nga 30. Hindi ko yan sinabi sa iyo nga 30, sir. 30 po ang sinabi niyo, sir. Hindi, sir. So, ilan po? Basta madami-dami kami, sir. Pero ipapaliwanag ko lang sa iyo, sir. Mahirap tatamaan yung tao nga nandoon sa ilalim, sir. Umalma naman si Senador Leila De Lima. Huwag naman po sanang ganun na para bang to the rescue. Nag-aano ng mga yung masyado naman istrikto na sinabi naman ho niya na ang kanyang inabot na educational attainment is grade 1. Wow. This is a fact-finding inquiry. And therefore, yes, we are testing his credibility. We have every right to do that. Pero wag naman pong ganon. Anong wag ganon? Hindi. Tinitest nga natin kung consistent ba. Hindi ito labanan ng anong pinag-aralan. Kahit nga grade 1, kayang magkwento na masyado namang style. This is not. Tapos pinapayagan pa yung abogado sa tabi ng resource person. And unlike ngayon na bawal. A court of law. Bigyan ng konting konsiderasyon. I-explain po ng maigi. This is an investigation in aid of legislation. When somebody comes in here and makes allegations, all his statements will be subject to trial by probity. Sabi niya, walang mapupurnada ata kami ito. Tapos ngayon, ito yung mga to, ang gagawin yung witness. Ano yun, re-recycle yung mga to, samantalang sunog na sunog yung mga panahon na to. The witness is saying the truth. That is fair game. Do not come here and expect kindergarten treatment. Dapat totoo yung sasabihin mo. Walang lusot dito. Opo, sir. We are investigating. If somebody comes in here, we have to cross-examine. We have to Exactly. Talaga anong gusto ni De Lima, bibihin natin. Some say interpellation, some say cross-examination. Kailangan palabasin ang totoo. Otherwise, I will hold you in contempt. Patay. Sabihin ko, sa Tagalog, iko-contempt kita. Kino-cross-examine nila ni Trillanes si Las Cañas. And then, the next thing you know, bumaliktad itong si Las Cañas. Tapos ngayon, gagawin ninyong witness. Ano to, lokohan? So anyway, naipakita ko na sa inyo yung bits na, some of the bit videos during that time kung saan kitang-kita naman natin at na-witness natin na yung credibility ng mga ito ay hindi po pasado. Hindi po pasado. And kung sa Senate inquiry pa lamang ay hindi po pasado. Senate inquiry pa lang wala pong kulong dyan or wala pong maximum sentence or whatever dyan. It is an aid of legislation or in aid of inquiry. How much more sa ICC? Na ito pag napatunayan o hindi. Kung hindi napatunayan, di ba?
sinungaling sila.